might well bear with him. Muna, for I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles. But though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been truly made manifest among you in all things. Okay, ulitin ko na lang po sa 3, no? Ito yung pinaka-focus natin eh. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. Ngayon, I pray na kayo pong umilos ngayon. Salamat sa preaching kanina. Mamayang Pastor Ray naman, magpalain nyo rin success. At ngayon sa aming kalagitnaan, kayo po yung may taas, yung katotohanan, aming topic ngayon. Na matutunan din natin itong bagay na to, Lord. Hindi naman ito napaka-komplikado. But actually, minsan parang ganun lumalabas. May mga tao na grabe po ang panglalamang, pang-iisa. Ang luloko, Panginoon. Isa to sa mga ganung bagay, kasi nungalingan, na matutunan namin labanan sa aming sarili din, kung sakali kami matitempt. At sa iba rin naman, pag kami naman yung niloloko, kami po'y hindi maging biktima. Kami po'y maging matalino. Gabayan niyo po ang bawat isa. Salamat po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Okay lang, sakto lang tayo, no? So, okay pa kayo? Kapi na? Hindi, saglit lang po ito. Pero hindi. Kasi ilang page to eh. 1, 2, 3, 4. Saglit lang yan. Title po natin ngayon, ito po ay something na ano ko lang, no? Actually, mas kailangan to ng ibang tao. Pero kailangan din natin. Amen? So, kung sakali lang, makatulong din sa atin to. Yung mga nasa isip ko sin, parang dahil kong naisip na bagay. Hindi lang dito sa loob ng church natin, hindi lang sarili kong personal na buhay, sa ibang rin, lugar. But anyway, title po natin ngayon, nabanggit po dyan, no? Context lang po, ito lang yung ating, dito lang na magsimula, pero tatalon natin ng buong Bible. Mabilis lang, may mga kwento tayo dito ng pagkukuha natin ng aral. Karamihan dito alam na natin yung kwento. Bibilisan lang natin para yung topic natin ang ma-highlight at maintindihan natin, no? So, bago ko sabihin yung title, sabi po dyan, ang context pala 2 Corinthians, obviously, si Paul ay nagtuturo. At isa sa mga kinakatakot niya, no? Kasi katulad niyo po ngayon, dito sa church natin, sino yung matagal-tagal na dito? Ano, si Pame, di ba? Salamat nga, nakabalik si Jackie. Ito paano, may natanim sa kanya dati. Kunwari, yung matagal na dito, si Joshua. So, tagal na, yung inugat na dito, sino? Yan, si Jamie, kunwari. So, para si Paul dito, nag-ano siya, isa sa mga kinakatakot ng mga lingkod ng Diyos, alam niyo kung ano? Yung established ka na supposedly, naloko ka pa. Kaya sabi niya dito, kinakatakot niya, kagaya ng si Eva naman, naloko, beguiled. Sa pamamagitan ng, pag sinabing subtle is, parang di mo ma-detect, no? Niloloko ba ako nito? Ano, okay naman natin. Hindi ko maintindihan. Medyo mahirap kung i-physical nyo, kunwari. Lalo yung mga sa panahon nyo ngayon, di ba? Lalaki ba to o babae? So supposedly, hindi ka malilito eh. Amen. Sa lakad pa lang, sa buhok pa lang, saka sa damit. Pero ngayon, gano'n eh. Hindi mo ma-discern, hindi mo discern, no? Subtle kasi yung diferensya. May mga ganung bagay, may mga bagay na madaling makilala. May mga hindi. Lalo, bagyan nga, nabanggit kanina doon, yung mga manluloko, iba dyan, professional na, hustler, bitter, manloko, kasi yung trabaho nila. Eh, ganun si Satanas, di ba? Oh. So, kaya naloko niya yung babae, okay na sana tayo doon sa Garden of Eden, naloko pa. So, sinasabi ni Paul ngayon, ito yung kinakatakot ko eh. Supposedly, pagpapala na, naging, ayun pa. Marami na sa ating nawalang ganyan. Yung iba naman, ang dating hindi man tuluyan nawala, ng hina, ng lamig. Nakakalungkot din yun. Nakakatakot.
Kaya ang topic natin ngayon, yung bagay na yan, yung panloloko. At sabi diyan, so your minds, ganun din naman. Ang sinabing so, ganun din, so your mind should be corrupted. So medyo parallel dyan yung naloko at nakorrupt. Pwede mong balik rin, nakorrupt kaya naloko. Corrupt is something na bulok, sira. So ayaw natin masira tayo dito, amen? Ang ayos na ng buhay nyo. Baka naman, after ilang years, nasa ibang lugar na kayo. Yun yung nakakatakot sa lingkod ng Diyos, sinasabi sa inyo. Nakakalungkot na nakakasar. At sabi pa, from the simplicity that is in Christ. Nakita nyo, yung sabihin yan, simple lang ang gospel. Nabanggit ba kanina, medyo nadaanan yan eh. Lalo, hindi lang dadaanan natin ngayon. Didikdikin natin kasi nakakasar. Ligtas ka na, hindi ka naman ginagamit ng Diyos. Ano yun? Ginamit ka na ng Diyos in the past, ngayon hindi na. Naloko. At ang ginagamit niya, lalo mga Calvinismo, mahilig yan sa kunwari mga sophistication. Sophisticated language. Doon naloko, kala mo pag ganun magsalita, matalino agad. Subukan mong tanungan. Mapaliwanag niya pa yung mga pinagsasabi niya. Kasi sabi dito, simple lang, may mga bagay na, komplikado, pero pwedeng pasimple niya pag talagang naintindihan yung subject. Kahit mga teacher niya, paano sabi magaling itong teacher to, itong isa hindi. Itong isa hindi ko maintindihan. Ito, kahit komplikado yung subject, nagiging simple. Amen. Ganon. At ang Panginoon, naaral na sa mga gospel books, di ba, sa Matthew before. So, komplikado yung bagay, pero si Jesus kasi alam niya yung paano papaliwanag yung bagay-bagay. Yung ibang tao, gumagamit ng fine words, ibig sabihin, magandang pakinggan. Iba yung gumagamit ng fine words, iba yung fine use of words. Naintindihan niyo ba yung mas magaling yung paggamit niya sa salita? Simple lang yung mga salita, pero yung pagkagamit niya, pagka-construct and deliver, naiintindihan. Malinaw at after nun, pag natutunan mo isang bagay na hindi na makawala sa'yo, magmamature ka at matututo. So, yun po yun kaya ito yung ating pinakabuod. Ayaw nating maloko, kaya ang title natin ngayon, at yung pinaka-tema natin is, ang title natin una is Corrupted and Beguiled Through Subtlety. Yan ang banggit doon. Okay? Naloko at nabiktima at na-corrupt sa pamamagitan ng subtlety. Pag sinabing subtlety, ang hirap maintindihan. Naloko ba ako? Hindi naman. Ganyan si Satanas, maraming gumagamit niya. Ngayon, sa Proverbs yung subtlety pwede maging positive. Amen? Yun ang maganda dyan Parang gamit lang po yan Anong magandang gamit? Baril. Masama ba yung baril? Depende sa gumagamit, saan, kailan, di ba? Masama ba yung kutsilyo? Masama ba yung salita? Masama ba sumigaw? Masama ba pamalo? Masama ba yung sasakyan? Nakakita ka na nasa gasaan. Ay, masama pala yung sasakyan. Yoko na. Hindi ganon. So ngayon, yung subtlety, pwedeng gamitin ng demonyo, pwede din natin gamitin yan sa tama. Okay? Para lang malinaw po, no? Pero ang subtitle natin, mas malinaw. Do not be a victim of dark manipulation. Ayun yung term natin ngayon. Dark manipulation, actually manipulation in define agad natin, no? Para tayo hindi maloko, maiwasan to. At kung ikaw naman ay tinuturuan yan, nakikita mo, nagkakaroon advantage siya, marunong na akong manloko. Lalo sa sales, kahit di niya kailangan bumili. Ganun lang pala yun. Meron na mga style dyan Yung mga style, sabi nga nila, pag mahirap, bentahan mo ng parang needs nila, kailangan mo to. Pag mayaman, wala nang kailangan yan, anong bibenta mo sa kanya? Status. Bagay sa iyo to, sir. Di ba? Yung talino mo, yaman mo, ang pogi mo dito, yan. Hindi niya na kailangan yung bibili yun. May mga style yan, mga yan. Bibili ka ba ng Rolex na napakamahal? Pareho lang naman oras. Pero may bumibili. Meron nga raw sa Middle East yung iPhone, tinadtad ng diamond Ay ko, tanga naman. Meron talaga. Walang magawa sa pera. Pati kotse, nabalitaan ko rin yun. As ang alaga nila doon, Jaguar. Kasi yung mga dinomesticate yun, pang payabang ba? Kaya, meaning ng manipulation, the use of craftiness
Again, maganda sana yung maging crafty ka, pero ibig sabihin ng crafty dito, manluloko, galing. Deceit, panluloko, emotional pressure. Diba? Yung iba, naman kita na yan, bad. Na burden na ako dyan kasi mga, hindi yung pwedeng makawala sa iyo yun. Sa Facebook feed ko, yung iba dyan maayos, talagang sisingit yung sa demonyo eh. Paano na, nga, mga gandang babae, paano naloko yan? Bakit nila binenta yung sarili nila? Tanga naman ito. Pero hindi basta-basta nangyari ng mabilis yun. Pinagplanuhan sila. Sabi nga siya, merong industry niyan. May boss, may nag-planning. Showbiz pa lang. Maano pa yun? Light pa lang yun. Pang baga sa drugs, marijuana pa lang yun. Ayoko na ituloy. Grabe. But anyway, deceit, emotional pressure, and control others for selfish gain. So, negative yung context natin ha. So, again, hindi masama mag-manipulate kung ano yan. Kunwari, minamanipulate mo tong tablet para magamit. Walang problema. Pero topic natin ngayon yung masama. It's a form of lying actually. Minamanipulate mo. Paano mo na, classic yung kaninan, paano mo napabili yun? Hindi naman niya kailangan yun. Minanipulate mo. Intindihan nyo? Okay. So, yung dark manipulation naman, ang mas malala, no? Refers to the use of psychological tactics. Alam niyo ba, matagal na tayo pinag-aaralan ng mga psychology. Hindi yan minsan hindi minsan malinis yan. Nabalitaan ko lang Sigmund Freud, loko-loko daw pala yun. Kaya nag-ano siya sa puro negative. So may natutunan, may na-derive sa kanya, lumita siya, pero kailangan nating salubungin, kailangan nating solusyonan sa time natin ngayon kung makakakay ka ng kaluluwa at masusuin mo yung iba, madadala mo sa Panginoon. Kailangan natin labanan yan. Hindi nyo pa kaya, at least tumulong kayo. Panalangin. So ulitin ko, dark manipulation refers to the use of psychological tactics to control or influence others in harmful ways. Again, yung iba gusto mong gusto mo siyang mamatay, hindi mo kaya. Yung iba magbabayad. Kasi yung tao na yon, nabayaran, siya yung gagawa ng, paano mo na pagawa sa kanya yung hindi mo kayang gawin? May iba, pera-pera lang, pero minsan di lang ganun kasimple. Yung iba po ay, naalala ko na ito yung mga, sa mga Hudyo. Wala pa pala dito, yun na nakakalimutan ko. Yung mga Hudyo, ganun daw pala ang nila. Lagi, hindi sila gagawa ng sila. May ibang gagamitin sila. Para libre sila, di ba? Hindi ka naman ginawa yan eh. Siya gumawa yan eh. Pero inimpluwensyahan mo siya. Okay? Often exploiting their emotions and vulnerabilities. So, naulit yung kanina sa definition, no? Common techniques include 1, 2, 3. Okay? Gaslighting. Sa panahon natin, sana alam nyo na yung sabihin ng gaslighting. Ano yung sabihin ng gaslighting? Ha? Ano yung gaslighting? Ano? Anong klase ng panluloko? Specifically, ha? Ganun, talagang lolokohin ka na, nakita ko ba yung nakita ko? Parang hindi. Self-doubt. Yan. And then, ano pa yung pangalawa is guilt-tripping. Guilt-tripping. Ito, pag sinabi ng salita ng Diyos, mali yung bakla, galit sa bakla, sabihin sa iyo, uy, kinakawawa niyo naman kami. Ikaw pa ngayon may kasalanan, ba't mo kinawawa? Sino ba gumawa sarili niyo niyan? Ginawa kang lalaki, gusto mo maging babae. Eh, ang recent ngayon, yung sa mga trans nga, di ba, sa pinagbawalan daw silang lalaki ka, join ka sa pangbabae. Hindi na patas yun. Tapos feeling nila sila pa yung biktima. Ba't ko pinagbabawalan? Feeling ko babae ako. Kaya po nakakatawa naman, walang babae walang tomboy sa men's. Napansin niyo ba yun? Siyempre, mas malakas sa lalaki. So, ibig sabihin, nagamitan nila yun. Bakit ba kasi ang mga Pride Month naman? Kasi naman, inaapi kami. Paano hindi aapi na kasaywa kayo eh? Then yung last is emotional blackmail. Alala mo yung kwento kay, Bibe, blackmailing yun. So, ang gandang topic nito kung sana matapos natin mabilis. So, sabi sa Bible, mamaya makita natin isa-isa,
in-expose ng Bible yung manipulation. Yung iba hindi ganun kalinaw, pero yung nag-focus ako sa mga kwento na alam na rin natin. Para hindi natin gayahin, at kung sakaling gagawin sa atin, gagamitan tayo ng mga ganitong manipulation, alam natin, di ikaw yung, ay, wag na natin ba na, umalis na nga tayo din sa learning word kasi galit sa bakla eh. Sabi sa school nga namin, mayroon silang special ano eh. Sa opisina namin eh. So, di naloko ka na. Pinondohan lang nila yon. Tama agad, ganon, dahil na sinabi silang ano, minanipulate ka nila. Eh, pastor, ikaw nakaka-manipulate eh. Ito yung malaking pagkakaiba. Ano yung malaking pagkakaiba ko sa kanila? Andito na yung aral, nasa Bible na, ine-expose ko na lang. Kaya pag uwi nyo ngayon, kayo mag-decide. Kung naka-align ako sa Bible, di tama. Kung hindi, di wag. Ganun lang yan, okay? So, paalala ko lang yung very famous verse about panloloko, no? Ito yung generic sa lahat sa atin pwede mangyari. Okay, kabisado nyo to. Sabi dyan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, yung puso ang nanloloko daw. Kaninong puso? Basta yun muna tayo sa ngayon. Sa introduction pa lang to eh. Ang puso natin, niloloko tayo. Hindi lang sa love life. At minsan yung mga pangarap mo sa buhay, niloloko ka. Itong mga kulto, bakit ang hirap minsan sharean? Okay, share mo na lang. Ayaw pa, wala namang maturong dahilan na ano na sila, ang tawag yan, yung psychology ng in-group, out-group. Ibig sabihin, iglesia ako eh. Iglesia ako ni Manalo eh. Katoliko ako eh. Therefore, di ako makikinig dyan kahit di mo alam. Ano, kung pinanganak ka dyan, kung pinanganak ka sa Muslim, Muslim ka, forever. So kaya niloloko tayo ng puso natin minsan. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos, Espiritu ng Diyos at salita ng Diyos. Kaya number 1, 4 lang naman to. 1, 2, 3, then conclusion. 4 lang. 3, sorry. So naintindihan na natin yung tawag natin dito, anatomy of deceptive heart. Okay, nanloloko talaga yan. Okay, na-define natin yung manipulation, dark manipulation. Winandingan tayo ng Bible, manloloko minsan ng puso at puso ng iba. Pwede yun eh. Kaya nila minsan tayo niloloko, naloko din sila. Kaya pag-aralan natin, parang 3 levels to. Saan ba nag-uumpisa yan? Bakit yung iba magaling manloko? Number 1, sa bahay. Sino mo naloloko sa bahay? Sino naloloko sa bahay? Taas kamay. Ito mga anak ko minsan, magaling eh. Pag ayaw kunwari tulog. Diba? Kaya mautusan, kunwari tulog, kunwari may sakit. At minsan, papaloy mo pa lang, umiiyak na. Bata pa yan ha, magaling naman loko. Ngayon, mayroon tayong 1, 2, 3 na kwento. Mabilis lang po ito. Alam niyo na po yung kwento ni number 1, exploiting frailty or for personal gain. Especially sa pamilya muna. No? Subpoint number 1. Alam niyo kwento of course sa Genesis, si Jacob and Esau. Ano nangyari doon? Sino nanloko doon? Si Jacob. Sino niloko niya? Si Esau, tsaka tatay niya, no? Si Isaac. Anong ginawa niya? Malabo na yung mata. So, dinakaw niya yung blessing. Magkapatid yan, ha? Kaya dyan nag-uumpisa yan. Kaya mabilis na payo ko mga magulang. Kita mo naman yan, wag putulin mo agad. Hoy! Ano gasabi mo dyan? Di mo, galing na ng anak ko mag-loko, ha? Ano natutunan yan? Hindi. Natutunan niya yan kasi gusto niyang yung mga anak ko lang eh. Maglalamangan ko, may sobrang gusto niya mas marami sa kanya. Gutom ako eh. Yun, para sa sariling kapakanan. Magkapatid yan. Jacob, Esau, ganun din. Mapakayaman ni Jacob. So kung kunwari, milyonary si Jacob, 10 milyon na paghahatian nyo, sa panganay kasi, double portion, dadalawa lang sila. Ilan ang kaya, Esau?
Ha? Ilan kayo iso? Kung 10 million ang paghahatian. Ha? 10? Divide sa... Ilan? Divide nyo sa tatlo. Yan. So, sa 67 something si, 33 something si Jacob, yung bunso. No? Pero malaki pa rin yun. Magkano yun? 3 million. Pero hindi. Gusto makalamang. Kaya niloko niya, tatay niya, kapatid niya. Ang galing niya eh. Diba? Yung ano palang birthright, alam niyang gutom na gutom. Oh. Sige. Benta mo sa akin yung birthright mo, ha. Hindi na nag-isip si Iso. Gutom na siya eh. Syunga din, no? So yung manipulation, naibenta yung napakalagang bagay sa maliit lang na bagay. Ang pinagpalit niya. Okay? At of course, meron dong panagsinungaling. Lalo na nung siya, di ba? Nagdamit pa siya. Ang problema dito, pati nanay, kakuntsaba. Oh. Nag-disguise siya, nagsinungaling. Ikaw ba si Iso? Sino ka ba? I am your son, Iso. Parang iba yung boses mo, ha. Inamoy, mukhang damit pala ni yun. Kaya in-exploit niya yung vulnerability. Nakakita nyo? Kung ano yung kahinaan, yung case na yun ni Isaac, bulag na. So, saan nangyayari yan? Daming bagay, no? Naloloko tayo ng mga mayayaman sa mga batas-batas, sa pera, di ba? Alam niyo ba na mayroong sinasabi sila na yung mga mayaman, lalong yung mayaman, hindi natatax, mayroong kasing way. Iniigutan nila yung batas. Kaya hindi nila pinapangalan yung mga property sarili nila. Alam nila yun, tayo hindi natin alam. So tayo natatax sila, wala. So ang dami panluloko ng ganyan, nag-uumpisa sa bahay. Ano sabi sa Proverbs 20? Mga muna tayo. Cross reference. 20:17 ng Proverbs. Sabi po dyan ay, bread of deceit is sweet to a man. Oh, sarap palang manloko eh. Kaya nga yung mga bata, tuwan-tuwa pa yung pag nakaloko. Alala ko tuloy nung nga ako, binigyan ako, hindi ko alam, hindi ako binibigyan itong mga to eh. Binigyan ako ng isang sandwich na buo pa, hindi pa bukas. Yung pala, tagal na pala sa bubong nun, nasungkit nila. O ito, ako naman, tuwan-tuwa ako, naloko ko itong mga to. Tuwan-tuwa yun. Yes, naloko ko siya, kala niya. Ganon din po yung mga, sinabi rin sa Bible yun, sa Bible yung yung pag nakaloko siya, tuwan-tuwa siya. Mahal naman yan, pag nabenta niya na, kita niya, nabili ko ito ng mura. May sabi dito, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Ang hirap pag nagsinungaling ka, ang bigat nun. Nakakita mo yung tao kumakain ng gravel. Literal, wala, syempre. Pero kaya, ko dito, yung mga bata pag nagsinungaling, hindi mo kasi hindi makapagsinungaling eh. Kasi alam na nahuhuli eh. Nahuhuli nga daw, sabi nila, ang isda sa bibig. Kaya, ang paalala sa atin daw, huwag kasi nungaling. Ngayon, nahuli rin si Jacob doon eh. Alam nyo, kaya gusto siyang patayin eh. Gusto mo mamatay kung pinagpalit mo yung 3 million sa 6 million. Mamatay ka pa. Galit pa sa'yo yung kapatid mo. Minsan nakakasama sa church, ganyan eh. Simpleng bagay, sira yung patotoo mo, tapos anong pinagpalit mo sa kung anong pinagpalit mo. So mag-ingat po tayo dyan sa mga nanloloko. Sa case ni Jacob, obviously may mga pwede siyang gawin, hindi niya ginawa. Tinawag niya yung nanay niya, yung asawa niya, ito pa talaga si Iso. Tapos na yung problema eh. So tayo din may mga pwede tayong gawin para hindi tayo mabiktima. Next na si Laban and Jacob. Ano naman nangyari sa kanya sa Genesis 29? Alam niya, sino naman niloko? Di siya naman ang niloko. Nang loko siya, siyang niloko. Ilang beses yon sa sweldo niya, tsaka doon sa asawa niya. Sabi, ito yung gusto ko ha. Ewan ko ba naman, di man lang tiningnan.
Yung pala, yung isa. Hindi panalo siya ng pastor, nakadalawa siya. O, anong ginawa sa kanya? Pinagtrabaho siya ng doble din. Hindi mo naman kailangan maraming asawa eh. Sa totoo lang. Nabanggit ni Bad kanina, mga lalaki. Anytime na maisip nyo kailangan niya ng more than one, naloko na kayo. Hindi nyo kailangan yan. Hindi nyo kailangan yan. Yung mga nagsasabi niya, naguturo niya, mga loko-loko. Mga naloko rin. Tayo papaloko, kailangan isa lang. Yun ang design ng Diyos eh. Masalamat ka kung merong isa, iba nga wala. So yun, so parang letter B, no, 1.2. The trap of economic relation bondage. Napakadalas niya. Yan, naglolo ka, mga businessman, mga boss mo, yung customer, niloloko. Para sa pera. Ingat-ingat. Yung una nating sa sales. Nanloko, makaloko lang, nagsinungaling para sa pera or yung label. Ganun din yun. Pera din. Equivalent sa pera yun, So, yung mga madalas ginagawa, katulad nung ginawa ni Laban kay Jacob. Tanggapin mo na yan kasi customaryo sa amin. Dapat yung pakain. Hindi naman pinag-usapan natin kanina eh. Hindi na siya gumanon eh. So, ganyan ginagawa sa atin yung tinatawag na shifting goalpost. Ano yung sabihin nun? Yan yung pinag-usapan natin kanina, pero adjust natin. Manipulation yun. Hindi naman yan ang gusto ko eh. Hidden clauses, lalo na sa atin, di ba? Alam niyo yung mga terms and conditions, hindi natin binabasa, sobrang liit eh. Napakahaba. So, minsan doon tayo nangyayari. Supposedly, bawal yung ginagawa sa atin ng mga tech company na binibenta yung data natin eh. Kaso minsan, nandun na yun, di mo nga binasa eh. Terms and condition. Entrapping others in cycles of obligation. Ayan. Nung bago kong nangutang, kasi kailangan mong pera eh. Wala kang choice. Kala ko kung nagsinabing 1.2% interest, pag kinumpute mo yun, maliit lang yun eh. Kaso, compounded pala yun. Kinukompute every month. Pag may principal ka pa, syempre may principal, kaya nga inuhulugan eh. Papatungan yun, papatungan. Manluloko yun. Trapping, ayun na nga, sabi ko, no? Kaya, grabe yung sinabi ni Jacob. Sabi niya, anong ginawa mo sa akin? Kaya gusto kong pakasalan si Rachel, bakit si Leia? Niloko mo ako, yun. So again, sabi nga siya, dali lang sana yung tiningnan lang niya sana eh. Hindi na siya naloko eh. Sa ating mga Kristiyano, minsan ganun lang. Saan tayo madalas naloloko? Yan, sa programa sa school, yung oras nyo, dinadaya kayo, sabihin, kailangan itong project, unahin mo to. Yung labada mo, unahin mo to. Wala kayong damit, pwede na mamaya yan. Wala nang araw, bukas may araw. Agahan mo. Naloloko tayo, sa totoo lang. Ang buhay natin, huwag ka mag-church ngayon, meron pa ng bukas, meron pa, ang bilis lumipas niyan. Kapapaloko. Sabi sa Galatians 6:7, Is natin. Yun. For whatsoever a man soweth, that shall also reap. Huwag ka magpaloko. Ang Diyos di pwedeng lokohin. Pag nagtanim ka ng kalokohan, kasinungalingan, aanin mo yan. Kung never mo isipin na pag malis na ako sa kumpanya to, wala na akong liability doon sa mga niloko ko. Kaso yun ang alam mo eh. Saan ka pupunta ngayon na another company? Ganun pa rin yun. Ano ba experience mo? Hindi mo sabihin manloko eh. Nag-sales po. Kaya matindi yung nabenta ko, hindi niya kailangan nabenta niya. Ay, gusto kita dito. Anong gagawin mo doon? Ganun ulit. Angatlo agad. Pinaka doon, yun, nabanggit ka na, shifting goalposts, hidden clauses. Angatlo agad tayo, another kwento. Anong ginawa mga kapatid ni Joseph nung namatay siya? Gusto nila ipatayin, of course, nakonsensya din, binenta. Ano sabi nila sa tatay nila? Diba? Pinatay ng hayop. Tapos, hindi nag-umpisa doon kasi kailangan mo ng proof. May pa. Parang mga ata itong mga ito eh. Anong tawag niya sa
sa police investigation, yung naggagawa ng ebidensya, nagplot ng evidence. Grabe ang parusa dyan. Gumawa ng ebidensya, may dugo nga, sabi dugo ng anak mo, hindi pala, dugo ng hayop. Hindi lang whitewash, parang nagplant nga ng evidence, no? Ganong ginawa. Nag-manufacture ng kwento, may kwento-kwento, ganyan na ganyan ginagawa sa ating manluloko ngayon. Yung COVID lang na yan eh. Kesyo, ay sa China, meron lang gumanon. No? Eh di takot na takot kayo yung mga tao. Yung pala, artista pala yon. Pati mga doktor ngayon, artista eh. Nakaloko sila ngayon. Grabe, billion-billion ng kanilang kinita. Si Bill Gates lang po. Pag tinignan niyo yung asset niya kung paano tumaas ng ganong kataas, ang bilis. Eh, libre naman bakuna. Sa palagay mo, libre binibigay sa kanila yan. Kaya number 3, sa bahay, covering malice with fabricated, yun pala yung fabrication, fabricated evidence. Kahit bata pa, niloko mo na tatay nila para lang di na maghanap. Ang galing ah. Ito siya, hindi rin niya naman naisip yun. Kasi nga, nanloko rin siya, no? Bumalik sa kanya yung panluloko niya. Huwag natin gagawin yan. Pag ginawa sa atin, anong solusyon? Yun, magsiyasat ka. Tingnan mo, totoo ba to? Credible ba to nagsasabi nito? Meron siyang, bagit ko kanina sa Bill Gates, meron siyang vested interest. O syempre matutuwa yun kasi tagal niya sinasabi yun na binibenta niya yung bakuna niya eh. Pag natakot na yung lahat ng tao at bumili, gobyerno yung bumili, ang laki niyang kikitain yan. Yun na, sa Genesis 37. Cross-reference, Proverbs 10. May kinalaman dito. 10, 18, sabi dyan, kayo naman, ready, go. He that hideth wickedness with lyingness, and he that uttereth a slander is a fool. O diba nakawala sila? Hindi nga sila nalaman ng tatay nila. By the way, bakit nga binenta si Joseph? Kasi galit sila, may galit sila. Natakil na natin to sa ano eh. Anong title natin? Yung sumasakit yung ulo. Hindi, yung pag nagsisinungaling. Ay, nakalimutan ko. Ha? Cognitive dissonance. Ngayon, yung iba, hindi ako galit, pero galit. Ang solusyon daw, huwag kang magalit, patawarin mo agad, di ba? Nalala nyo na yun? In a sense, patawarin mo, asin huwag mo na isipin lagi. Pero yung isa, itong mga kapatid niya, kasi galit niya sa kanya, to the point na nagplano sila, pinagplanuhan nila at in-execute nila yung plano nila. Medyo nabawasan lang ng intensity, pero still, nilayo nila yung anak, kapatid nila, sa tatay nila. Grabe to, nasa pamilya pa lang tayo ha. So kaya pag tinatago mo lang yung wag mo kasi itago, i-deal mo. Ganun sa kapatid, isa sa mga sumisira sa church. Naggalit doon sa'yo, ayaw sabihin kasi natisod na, inasar lang pala eh. Pag-usapan nyo yan, baka ganun talaga siya, huwag ka namang asar, sabihin mo sa isa, huwag itong asarin mo, iba na lang asarin mo. Hindi na pag-usapan, nagtanim ng galit, ginantiyan. Yan ang matutunan mo kay Sharon Cuneta. Sino man nagsulat nun? Babangon ako. Sila ba yun? Okay, so, yun. Huwag tayo sinima. Tapos na tayo sa pamilya po, no? Ano yung mga natin? Point. Deception. Manipulation within the home. Family deception. Exploiting frailty for personal gain. Trap of economic relational bondage. And then, covering malice with fabricated evidence. Pwede mo rin apply yun sa labas actually. Nag-uumpisa lang sa bahay talaga. Kung ginagawa mo yun, nasanay ka, magaling ka na sa gawin sa bahay manloko. Si nanay, sabihin ko lang may sakit ako, di na ako maghuhugas. Si nanay naman, okay. Ang bilang, ba't gabi-gabi may sakit ka? Di naman nagtanong si nanay, no? Hindi tinotolerate yun. Parang di masanay. Ngayon, sa society naman, pangalawa,
Tingnan natin sino yung kilala natin ng loko. Isa sa mga parang hero parang superhero sa Bible, sino? Yung malakas. Sino yung superhero? Incredible Superman. Si Samson, di ba? May tatalo mo ba kay Samson? Wala eh, kahit ilang tao. Bulpe, tinali siya doon, binuhat niya. Oh, sino tumalo sa kanya? Manloloko, babae, si Delilah. Okay? So Delilah, Judges 16, hindi ko na basahin na, alam niyo na kwento eh. So Delilah applies relentless emotional pressure, kung alam niyo yung kwento. Ayaw mo sabihin, baka nadulas. O pag pinag-aralan mo yun, hindi ko rin alam kung doon talaga yun eh. Posibleng yun talaga yun, sa buhok daw eh. Pero ilang beses ko na dinaanan yung parang din niya rin alam. Hindi rin alam ni Samson. Wala sinabi doon na alam niya eh. Anyway, ba't niya sinabi? Either na naguyo siya, pero binasa niya yung narrative talagang, hindi mo ako mahal eh, hindi mo ako mahal. Ay, ganyan na ganyan po yung manipulation minsan ng mga babae. Mga lalaki rin. Mga bakla rin. Weaponizing affection and wearying the soul. Hanggang maasar ka na lang. Hindi ako mahal daw. Sige na nga, mahal kita. Hindi ako naniniwala. Bilang mo ako ng iPhone, 3. Nakita ko si politiko, si asawa ni Heart Evangelista eh. Ang daming guilt tripping. Alam niyo yung guilt tripping? Nabanggit na ito kanina eh. Sabihin, hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal talaga. Yun, hanggang maano ka na, sumuko ka na. Ganun nangyari kay mga kwento lang to sa Bible na makukuha natin ng aral Proverbs na naman, 7:21. Ito yung strange woman. Tingnan nyo Kayo, ready, go. With her much fair speech, she caused him to yield. With the flattering of her lips, she forced. Malakas ang lalaki, pero ang lakas ng babae iba rin. Minsan nga, panluloko. So pag ikaw kinukulit ka ng ganyan, alam mo na agad, Sir, bili ka ng ganyan, sir, ganyan. O sir paalam kita ganyan Ngayon naman, nakakasa, telepono, tawag ng tawag. Ginagawa ka, credit ka kung naman yan, sari-sari. Sa iba naman ngayon, kahit sa games, diba, daming benta dyan. Kahit sa Facebook ngayon, puro advertisement na eh. Bumili ka nito, kailangan mo to. Sobrang kulit. Tapos meron pang nagbebenta doon, mahal mo ba asawa mo? Bilang mo nito. Ganun. And diamond ngayon, binagawa na sa lab. Anyway. So number 2, number 1 pa lang sa society. Very common to sa society. Laging ginagamit, babae. Okay? Basta yun nasabi dito eh. Sa amin, dapat umiwas kami maging matalino sa lalaki. Ganun din yung babae. Huwag niyong hayaan kayo yung gamitin sa ganyang bagay. Anong trabaho niyo? Manloko. Ang dali, di ba? TikTok mo yun, may kumikita doon. Saya, pag may nag-follow, ewan ko ba naman. So, pangalawa, ano pa yung mga ginagawa kahit mga pastor 2 Samuel 13, sino yung bida doon? 2 Samuel, David yan, di ba? Isa sa mga ginawa sa kanya anak niya, nung siya ay nagkasala na, so siya ay pinakusahan din ng Diyos. Isa sa mga nangyari sa kanya, sa nag-umpisa yun, bago magpatayan yung anak niya, doon muna kay Amnon, di ba? Ngayon si Amnon, kung si Amnon lang, wala siyang maisip eh. Gusto niyang yung asawa, kasi half-sister niya yun, si Tamar. So wala siyang magawa, kaso may anak ng demonyo to nawala. Ito, si Jonadab.
Ganito gawin mo. Ano sinabi sa kanya? Binigyan siya ng kwento. No? Imposibleng ibigay sa'yo ang kapatid mo yan eh. Ganito gawin mo. Ano sabi? Kunwari, may sakit ka. Amen? Okay, mag-iingat kayo ha. May sakit ako. Nabulungan kayo ni Jonadab. Sabi niya, magpanggap ka na may sakit ka. Tapos sabihin mo sa tatay mo, di ba? Si Tamar. Ba't pa si Tamar? Hindi ko alam. Basta, hindi rin nag-isip si David eh. Siguro magaling magaling magluto. Ngayon talaga po, babae na ko saan eh. Ganun din, nagluluto lang ng kailangan babae. Tapos pakit pa. Buti nga, pakit lang. Nakakasunod ba kayo? Anong ginawa? Meron siyang kaibigan, hindi naman niya pinigilan, hindi siya nag-isip. Binigyan siya ng kwento na perfect, okay? So ginawa niya, sinunod niya, bandang huli, alam niyo yung nangyari. Nirape niya yung kapatid niya. Dahil lang sa idea ng loko-loko niyang kaibigan na hindi niya nga, kaya kanina sabi ni Brother Jess, totoo yun. Sino ba kaibigan niyo ngayon? Isipin niyo na, sino kaibigan niyo ngayon? Yung aliw na aliw ka dito, kaibigan ko, usapan niyo lagi, love life. Kaya kung ano man yan. Binawarningan ka na. Baka dito ka na, dark manipulation yan, niloloko ka niya. Ang ganda ng katayuan mo sa church. So soul winning ka, tapos napainan ka ng ganito gawin mo. Yan, patay ka na. Yan sabi sa Proverbs 16. Hindi ako nito di ba nalamig? Yun lang. Proverbs 16:29. Ano pa kayo? Alas pa ako ha. Nagbasa, ready, go. A forward man soweth strife, and a whisperer separated children. 29. A violent man enticeth his neighbor, and leadeth him into the way that is not good. Hindi na lang niya ginawa sarili niya. Ang niloko niya, para gumawa ng mali yung kapitbahay niya. Nabanggit ko kanina sa mga audio, ganyan daw yung mga yan eh. Diba, hindi sila nagpako kay Jesus, sinabihan lang yung mga Romans. Nagpako niya, hulihin niyo yan. Bakit? Basta. Ganito sinabi niya, nauto naman. Pinatay hinuli si Jesus. Ganon din dito. May mga loko-loko sobra. Ang trabaho nila, ay mga violent, i-entice nila, lolokohin nila yung kapitbahay, and then, dahil niloko nila, saan mapupuntahan nun? Hindi maganda. Yun ang ginawa ni Jonadab. At after nun, actually, pag sinundan niya yung sinundan mo, hindi natapos na si Jonadab eh. Nagsusul-sul pa rin siya after nun. Loko-loko talaga. Kaya ang point doon, is orchestrated vulnerability and calculated counseling. Ang lalim, Ibig sabihin talagang alam niya yung kahinaan nung kaibigan niya Talagang in love sa hindi naman dapat. Okay, nakikinig ba kayo? Okay, parang baliw na baliw ha. Sabi nga sa'yo, crush ko si ganyan, huwag mo na sabihin. Una, wala siyang magagawa Iba, ganun kasi ganyan, sabihin mo, nagtingin na sa crush yun. Sinong crush mo? Anong magagawa niya sa ngayon? Diba? Pag-pray mo lang. Hindi mo yan kaya. Sarili mo lang. Tanggihan ka pa niya. Broken heart ka pa niya. Gumawa ka mo ng kalokohan. Huwag mong paalam. Pag gusto ka nilang baka ilakad mo ko dun May kwento nga ako dyan. Kwento ko na sa inyo, diba? Yung kaibigan ko dati, nakala ko kaibigan ko. Siya pala yung Okay lang kasi wala na kami nun ngayon, ewan ko. Siya, bumalik din sa kanya yun. Anyway, yung gusto sabihin dyan, ayun. And calculated counseling. Nakikinig ba kayo? Ganito gawin mo, itong kailangan mong gawin. Yung pala, tinatanim na sa'yo, hindi mo dapat gawin. Amen. Hindi mo alam yung prinsipyo ng salita ng Diyos.
Tinutulungan ako ng kaibigan ko eh. Mga pahama ka pala. Kaya ingat-ingat. Orchestrated vulnerability, no? Next agad tayo. Pangatlo sa pangalawa. Puro Samuel. Sino yung next na problema ni David na anak niya? Amnon, and then sino yung long hair? Anong ginawa ni Absalom? Napatawad na siya nito eh. Pinatay niya yung tapos nagbigyan na siya, ilang taon na rin siguro yun. Tinulungan si Joab. O sige, nakabalik siya. Ayaw na siyang harapin kasi nakaasa sa mukha niya eh. Kaya patayin mo ba naman yung anak ko, kapatid mo. Anyway, wala na siyang balak gawin. Di, siguro wala na siyang malinis na intensyon sa pamilya niya. Kasi nga, pinatay niya nga yung kapatid niya eh. Anong ginawa niya doon? Doon na siya magkukudita. No? So, pero bago siya magkudita, hindi niya kaya hari yung tatay niya eh. Yung loyalty ng tao nasa kanya. So, ang ginawa niya, anong ginawa niya doon? Unti-unti. Parang yung mga politiko, ganyan yan eh. Si Lisa on the Bells, ganun lang. O sige, mapakulong mo to si ganyan. Mapapogi doon. Lahat ng bakla, divorce, yan ang inaano ni Risa eh. Abortion. Lahat na. So pag nakuha niya yung loob ng tao, Risa tayo. Yan. Si Lenny, wala na. Wala nang pera. So ginawa ni Absalom, pag merong sinong ba't dito? Tatanungin ko yung tatay mo, anong gagawin ko dito eh. Nako, wala, sayang, wala, busy yun eh. Sa akin mo na sabihin. Tapos bobolahin niya na yun. Ang galing mo talaga, laging positive. Okay? So ngayon, bandang huli, sabi doon, so Absalom stole the hearts of the men of Israel. Positive ba yung ninakaw? Kahit po sa Diyos nangyayari yan. Di basta kaya nag-iingat yun. Kahit pa nag-soul winning kayo dito, kahit pa nagdi-disciple kayo, sino yung talagang overall? Di ba? Iba ganun ginagawa. Yung kinakwento si Pastor noon, binahay-bahay daw yung galit na galit siya nun. Nagmi-meeting naman tayo dito. Buti man lang kung maayos yung pag-uusapan nyo. Yun, tinanakaw. Ba't hindi ka magtayo na sarili mong church? Hindi naman, wala naman nag-ano sa'yo eh. Bumipigil sa'yo. Kasi nga alam niya mahirap. Umpisa ka pa lang, di mo alam kung paano. Tapos doon ka, makikisaw-saw ka doon. Ganyan pala yung mga Calvinist. Kasi hindi naman solwinin yung mga yan eh. Gagawin nila, member doon, kukunin nila yung puso ng mga tao. So negative, manipulation din to. Bandang huli, naging matagumpay siya eh. Kasi nga parang, ewan ko, nag-aaral ata ito, politiko ata ito eh. O yung mga politiko nag-aaral kay Absalom. Kaya sabi dyan, sa Romans 16, patapos na yung Romans 18. Ang tinutukoy dito yung mga, yan, nagkakos ng division, no? Kasi sabi niya, for they that are such, yung mga ganyang klase, hindi lang naglilingkod sa Panginoon, but their own belly. Paulit-ulit niya sa Bible. Ano sabi sa nagkumuha ng mga tao si Moses na alam niya, mag-a-assist sa kanya? Si Samuel, sinabi niya, si Paul, isa sa mga pareho lagi sa kanila, yun? Hindi sila mukhang pera. Maraming ganyan kasi nga, banggitin ko na lang ulit. Sa church, minsan may pera din eh. Lalo kung talagang bolero ka ganyan. Hindi makahanap ng trabaho sa labas. Kasi mahirap talaga sa labas. Bubulahin mo ba yung mga tao sa labas? Private pa, kunwari. Talaga skill yan. Kailangan magaling ka, tapat, matyaga. Eh sa church pala, ganito pala yung pagpastor pala ako, sila yung gatrabaho, ako, kukubra na lang. Iba ganun yung, may realization eh. Ganun si Absalom eh. Ganun pala ang hari. Lalo ng panahon ni Solomon, his daily provision is, ang bira, parang libo, paano niya kinakain yun? Eh, malamang pati servant niya. So, ayun.
Ingat tayo dyan. Yung sinasabi ni Paul dito, maingat kayo dyan. Ang kunwari naglilingkod sa Panginoon, pero actually binubusog yung sarili nila. And by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. Pansinin nyo, hindi lahat naloloko. Sino hindi naloloko? Marunong. Pero yung mga simple, kaya yan ang inaalagaan sa church, yung mga bago. Dahil kinakamusta, ano ba, sino ba kaibigan niya, ano iniisip niyan. Ngayon, pag kayo na ilalayo, bahala kayo. Maloloko kayo. Di ako maloloko, talino ako eh. Ganyan yung naloloko eh, feeling matalino. Dunning-Kruger effect tawag dyan sa church nyo. Ano yun? Last is, sa society is, sorry, dito na pala tayo sa, tama, sa pangatlo dun sa society, yan, society yan eh. Politiko. So, ano na to? Stealing allegiance through false populism. Tignan nyo ba yun? Stealing allegiance. Dating loyalista ni tatay, total, anak naman ako. Ganun yung ginagawa nung pag binasa mo yung Judges, lalo yung Kings, Second Kings, First Kings. Puro ganun, patayin natin tatay natin, patayin next na hari. Hindi ganun-ganun. Yung ibang loyalista naman ng tatay niya, pinatay mo yung tatay, patayin ka rin namin. Yun ang di nila alam. Kala nila basta-basta lang ako yung loyalty. Nakikinig ba kayo? Yung iba ganun kasi. Kahit sa church, ganun yan. Si pastor, yung member na to talagang die-hard kay pastor Hindi mo alam anong ginawa ba nun. Pinaglingkuran niya yun, kaya nagkaganon yun. Ba't di mo subukan din? Hindi yung nanakawin mo. Stealing allegiance through populism. Ibig sabihin, pasikat. Okay, na yan. So, madalas ang ginamit po yan. Pagbasahin nyo kaya account ni Jacob Salud dyan, flattery, binobola, political posturing. Yung mga terms, no? Ibig sabihin, ako nga pala, hindi nabanggit ba yung term kanina, ang tawag dun yung nakalimutan ko rin. Yung term ngayon na uso, manifesting. Nakalimutan ko. Yung virtue signaling yan. Virtue signaling. Hindi mo sinasabi magaling ka, pero sa speech mo, ito nga pala ang aming misyon, mga tulungan ng lahat ng mga babae, mga ganun. Ay, magaling siguro itong tao to. Virtue signaling, minsan sa big, sa mga sinasabi, ayan. Diyan pa ba kayo? Malapit na tayo. So, mag-ingat tayo dyan. So, last point, ito na. Ano pa mas matindi doon? Nag-umpisa sa pamilya, and then sa society, syempre, kumalat na. Ano yung nabanggit ko na ito kanina eh. Yung dapat hindi ka manloloko sa gawain ng Diyos. Sino yung example dyan? Si Jezebel. Kasi Nabot, isa mga pinaka-demonyong mga mag-asawa to eh. Sorry, si Nabot yung biktima. Asawa na si Jezebel, sino? Ahab, King Ahab, isa pinaka-loko-loko yan. Kaso under din. Gusto ko nung anong gagawin ko? Sino ba hari dito? Di ba ikaw? Loko-loko to kasi anak po to ng, hindi, sorry. Ito nga, tama, anak to ng, basta, mga Zidonian sa ata, nagdumangalala. Basta to, talagang matindi to si Jezebel. Demonyo. Ikaw ang hari dito eh. Sa kanya yun eh. Sa batas nila, hindi pwede basta nakawin yun. Gusto mo yung kalaban yung buong nation. Kahit hari ka pa. Loko-loko si Jezebel. Nag-isip siya. Ano yung ginawa niya doon? Sige, magaling dyan. Basta. Anong ginawa ni Jezebel para makuha nila yung lupa? Yung, hindi lang basta lupa yan. Yung yun, di ba? Vineyard. Paano nga pinatay? Di basta-basta kasi pinatay, murder yun. Kahit hari ka. Anong ginawa niya? May binayaran siya. Anong ginawa ng binayaran niya? Ganito ang ginawa nito. Kasi, again,
nagpanggap na religious din siya. So sabi diyan, nagsulat siya. So she wrote letters in Ahab's name. Kaya mag-ingat kayo sa kahit ako pag ginagamit yung pangalan ko ha. Ako tanongin niyo kung medyo duda kayo. Okay? Ganun din kahit kanino. Ngayon, sabi diyan, proclaim a fast. Ano yung fasting? Siyempre medyo religious ano yan, di ba? Activity yan. And set Naboth on high among the people. Naalala nyo na. May fact na, binida si Naboth. Bandang uli, aakusahan si Naboth. Ano sinabi nung kay Naboth? Parang ginawa siyang kalaban. Pinaglalaban lang naman yung sarili niya. Parang tayo, kunwari. May gusto sumira sa akin, nakakita sa YouTube. Galit sa bakla yan eh. Hindi yan totoong likod ng Diyos kasi galit. They preach hate. Ganyan yung mga, ano yung mga yan eh. Kasi Pastor Ace ngayon, nag-aalisan tuloy yung mga mahina dito. Kunwari, si Joshua, ay, ganyan pala si Pastor Ace, aalisan kayo ngayon. Hindi ako nadihado. Diba? Ganun ang ginawa kasi mas matindi, pinatay siya. Si Naboth. Kaya sinumpa ni Elijah to. At nangyari yan, nagkalusog-lasog din niya, pinatay si Ahab at si Jezebel later. Okay? Pero ito yung pagtinignan nyo, nabanggit ko na sa inyo to, ba't naman sila naniwala? Pag ikaw, may nagsabi sa iyong anak sinungalingan, ang ganito yung kwento kong ano eh, ngayon eh. May basa nyo, ready, go. If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. Si Ahab napakahaba na ng ano niya eh, napakarami niya ng lupa. Pero nakinig siya sa kanyang asawang demonyita. Ngayon, gano'n na rin siya. Yan sinasabi ng Bible, kayo din. Pag may nag-preach akong mali dito, huwag niyong paniwalaan. Hindi ako Diyos, hindi ko alam lahat. So, ang Diyos ang sinasamba nyo, tingnan nyo sa Bible kung tama. Pag tama, sumunod. Pag hindi, wala. Kasi wicked din kayo. Di ba? Ganun lang yun. Kaya naman kami, ano bang pwedeng gawin ng mga baptist yan? Kaya magmamalaki. Meron na palang Iglesia Manalo Day. Di ba, nabanggit ko sa inyo dati. Meron na pala, matagal na. Non-working pa. Anyway. Kunwari, sumunod tayo kung sino mang ano yan. Yung mga perfect example. Yung mga sikat, nabanggit kanina si Spurgeon, di ba? Sikat na sikat siya sa mga baptist. Calvinist pala. Naniwala ka naman. Hindi mo pwede sabihin sinabi ng sikat na baptist. Isa ka pa. Mag-aaral ka. Ano mo sinasabi salita ng Diyos? Hindi Diyos si Spurgeon. So ano yung point doon? Point number 1 sa 3. Sa God's Word, perverting law and religion for personal seizure. Ganun ang ginawa ni Ahab at especially ni Jezebel. Ayaw nilang pumayag ng mga prinsipyo to si Naboth Ayaw nalang ibenta, bibiling ko naman ayaw nga sa kanya yon. Diba? Ginamit pa yung batas at religion. Kaso, pinervert niya. Okay ka ba, Jenna? Tama ba, Jenna? Yan ito dito So, yun. So, number 1, perverting. Pangalawa po, ano bang ginagawa? Ito, gawain dito ng Diyos. Pero mga last na po to sa kwento, no? Sino yung kilala niyong matindi rin na manluloko sa Bible? Noong panahon na tinatayo yung temple, pinangako ng Diyos na tinatayo. So gusto nilang, itong si Sanballat and Tobia, very may kasama pang iba yan pero sila yung sagat, Sanballat and Tobia. Hinahadlangan. Ang dami nilang ginawa. So sa mga ginawa nila, yung mga rumors, di ba? Sinabi nila, tas kinuwento pa sila doon, pinahinto sila And then, yun ang ginawa sa kanya. So, sa kanya ginawa yung gaslighting, nabanggit ko kanina, di ba? Ang sabi dun sa kanila, magre-rebelde ba kayo? Ano pa? Meron pang false emergency. Kung alam niyo yung kwento, meron pang, naku, punta kayo dito, si Nehemiah. Pinatawag siya. May importante tayong pag-uusapan. Yung pala, papatayin na pala siya. Matalino si Nehemiah. Ba't ako pupunta dyan? Ginagawa ko dito.
Ganyan po yung mga ginagamit na manipulation ng ibang tao. Sa totoo lang. Mag-iingat kayo sa ganun. Importante to. Tapos pa hindi mo makita, paano naging importante yan? Maraming baptist ngayon, hindi na nag-soul winning kasi puro fellowship. Importante to, fellowship to eh. Ganyan kadalas. Hindi mo ah. Minsan lang. Kilala ako lahat na ng pinupuntahan eh. May saan ang kainan doon? Punta tayo. Kilala ka ba doon? Hindi. Kapakilala akong pastor, baka sakali. Anong ginawa mo na? Yan, hindi ko na basahin ito. Basta sinabi ito parang rebelde sila. Inaakusahan sila. Sila naman, of course, dehado sila. Yung iba natakot. Pero, binaraso sila ni Himaya eh, kung alam niyo kwento. 55, Psalms 55. Pasok na pasok sa ating topic. Okay pa kayo? Basahin nyo. Ready, go. The words of his mouth were smoother than butter, but a war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Yet were they drawn swords. Sa Tagalog, yung kanilang salita ay pag-drawn, nakalabas na. Yung handa nang pumatay. Ganun po yan. Kaya ingat-ingat yung mga kaibigan sa inyo. Siguraduhin nyo may karakter yung taong yan. Tapos na tayo. Conclusion. Ano yung gagawin natin ngayon? Yan. Medyo nabanggit ko na kanina eh. Number 1, 2. Dalawa lang. Sige. 27:6 ng Proverbs. Dapat alam natin sinasabi sa salita ng Diyos, yung mga warnings na binibigay sa atin. Pag alam mo yung warning, mainit yung sisling. Yung nakalagay doon, iba nakalagay na mainit to. Kasi pag tinignan mo, di mo alam eh. Umuusok na nga eh. Ingat, mainit. Ganun. Ano yung mga warning sa atin ng Bible? Sabi dyan, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Mapanlin lang yan. Doon na tayo sa pangalawa. Obviously yung halik ni Judas. Yan, may kantang yan eh. Diba? Ganun si Judas eh. Master. Hinuli na. Yung pala, in-identify siya. Pinag-ano na. So, discernment over flattery, yan. Magtanong ka agad pag puro, basta ikaw pinakamagaling talaga. Pogi mo talaga. Ingat ka doon. Bakit over to? Tingnan mo yung emotion mo. Lalo pag smooth words. Yan, so, kanina sabi niya, smooth. Gano'n ka, nabanggitin na sa Jeremiah, di ba? Sa Isaiah. Sabi doon, preach to us smooth words. Sabihin noon, yung madaling lunukin, sarap pakinggan, puro praise the Lord, pagpapala, blessing, at lakas, at kayamanan, at kaibigan, masaya, kasi puro ganon. May lugar yun sa Bible, amen? Blessing, pero pag puro ganon, mag-iingat ka na. Pangalawa, last na to, 10. Ang gagawin natin dyan, may basa, ready, go. He that walketh uprightly, walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known. Diba na tayo sa negative? But he that perverted his way, yan nga, pag sinungaling ka na, hindi ka na totoo. Kunwari, yung salita mo, pagmamahal, pero gusto mo palang manghutot. Ano naman yan? His way shall be known. Malalaman din yan. Babaliktarin natin. Ano yung kabaliktaran nun? He that walketh uprightly, walketh surely. Sigurado yan. Sigurado yung lakad mo kahit matagal. Ang blessing, sigurado naman. Mas gusto mo yun, di mo gusto yung manloko, tapos ang bigat na ng loob mo, kilala ka na, napagkwentuhan ka pa, itong tao niya, ganyan. Naku, mag-iingat ka dyan, ganito yan, utotang ka niya, pupurihin ka niya, pauwi ka ngayon, magdang uli. Iba sasabihin, so nasa likod, patay ka na. So basically, mag-ingat, yun lang yun. At ang pinaka, Pastor, paano yan?
Ano malalaman kung may magaling talaga manloko, katulad ni Satanas, kunwari. Ang demonyo. Kaya si Pope, gusto naman yan, magaling talaga. Sino yung talagang magliligtas sa'yo sa ganyan? Tingnan mo lang yung buhay ni Jesus eh. Siya talaga yung pinagtulungan ng demonyo eh. Amen. Bandang uli, hindi niya give up yung kanya integrity para si Job din. Pero medyo naasar din si Job eh, no? Si Jesus hindi. Sige lang. Darating ang panahon, ako'y tataas naman at liligtas ng Diyos, Ama. So, safety is found in seeking wisdom of Christ. Amen. Pag tumalino ka na, kahit gaano siya kagaling, mas magaling ka na eh. Kita mo agad alam, kaya sabi niyo, basahin yung Bible. Kwento lang yung ina natin kanina. Kaya pag paulit-ulit sa utak niya yan, loko-loko to, si Jacob pa naman ah. Ibig sabihin sa church pala, huwag ka rin tiwala, kahit nasa church. Amen. Amen? Ayun na. So sana maging safe tayo sa mga kasinungalingan, iwasan natin niya, maging matalino, basa ng Bible, magtanong, lalo pag malaking halaga pinag-uusapan, tanong-tanong ka naman. No? O kaya yan, sino mga pangasawa ng anak mo, mga ganyan, ay, forever yan eh. Amen. Unbeliever to, duda ka agad. Dali mo sa church, wala akong problema, ayaw, hindi tapat, hindi naiintindihan. Magtanong-tanong ka. Ang title natin, Dark Manipulation, Corrupted, and Bigay. Huwag tayong paloko. Dami ko ang dinasabi actually dito kasi kulang tayong time. Pero yung mga practical na dito, tingnan mo yung tao. Nagmamatch ba siya sa sinasabi niya? Amen. Pag overcompensating, yan yung mga ibig sabihin, lalo pinupuri ka, OA, pakulit. Duda ka agad dapat dyan. Tapos, ang pinapain sa'yo, mga karnal na bagay. Okay, naalala ko to si Bill Gates. Umamin na siya eh. Talagang pinainan siya ni Jeffrey Epstein ng mga babae. Naloko rin siya. Inamin niya na kasi talagang documented naman eh. Kaya ngayon, siniship niya yung blame doon sa patay. Patay na yun eh. Minanipulate ako eh. Akala ko pang talino mo. Hindi ka makakaiwas ngayon dyan. Ganon din tayo minsan. Pag tayo talagang tinira, hindi ka ganun katalino. Dapat matalino. Ngayon ka nakikinig ka dito, katalino ka. Problema iba, hindi eh. Relax na relax. Basta di ba pag nasa church ka, talino ka, hindi lagi, hindi totally kasi hindi ka nakikinig eh. Amen. Ano yun, automatic, ano yun, dinadownload sa, so may neural link ba tayo dito? Sinang gusto ng Bluetooth? Chika. Hindi, ano to, hindi to Bluetooth, yung tayo, analog. Okay? Boses, salita, tenga mo, pag-isipan mo rin, i-process mo, aralin mo, ganun tayo. Amen. Diyan ka tatalino, hindi ka basta-basta maluloko. Lalo sa mga napaka-importanteng bagay. Okay, don't be a victim of dark manipulation. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Topic na ito, Lord, relevant. Hindi lang dito sa church, kahit sa labas. I pray, yung mga nangyayari na ay pabatid sa inyo ang lingkod, Panginoon. I pray, hindi tayo magpaloko, lalo kami mga kapastoran din. Maintindihan namin, may mga bagay importante, kaya maging matalino. May mga kumikilos ng pailalim, gano'n sa politika, hindi malayo, Panginoon, na mas importanteng bagay ito, Lord. Ang ministry, may kikilos dyan na pansarili. I pray, ma-discern ng bawat isa. And we decide for the best, lalo yung talagang align sa inyong kalooban. Tulungan yung bawat isa, Panginoon. Alam po, Lord, ngayon magbasbas din ang pagkain, at magbigay ng success sa anniversary doon. Kay Pastor Ray, ingatan yung bawat isa sa pag-uwi. Kaya malulati. In Jesus' name we pray.